Ngayong barangay at SK elections, first time boboto ng mga residenteng dating sakop ng Makati City na ngayon ay taga-Taguig na. Live mula sa Rizal Elementary School, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Iga, nagsimula na yung botohan dito sa Rizal Elementary School sa Taguig City. Madaling araw pa lang, mahaba na yung pila dito. Marami kasi sa mga botante, yung madaling araw pa lang, pumunta na para raw mauna sila sa pila o maaga silang matapos. Isa itong Barangay Rizal sa 10 barangay na inilipat sa pamamahala ng Taguig City. Kaya ngayon, merong mga botante na nalilito o naninibago pa. Alas 7 pa ng umaga ang simula ng pagboto dito sa isang polling place sa Taguig. Pero madaling araw pa lang, ganito na kahaba ang pila ng mga botante sa labas ng Rizal Elementary School sa Barangay Rizal. Kasama ito sa 10 EMBO barangay o yung nasa parcels 3 at 4 na inilipat na sa pamamahala ng Taguig City. Alinsunod sa isang Supreme Court ruling, nagdesisyon ng Commission on Elections na mula Makati City ay ilipat sa Taguig ang pamamahala sa barangay and SK elections sa 10 barangay. Si Jonel, alas 4 ng madaling araw pumunta na rito. Of course, excited ako lalo na yung lumaban yung manok ko. Napaka-importante talaga na kasi para may mo din yung sarili mo na parang wow, mamamayan ako ng Rizal ganon. Pero ayon sa mga guard na nagbabantay, bago mag-alas 7 pa ng umaga sila magpapapasok sa paaralan para sa regular voters. Senior citizens at mga PWD muna raw ang papapasukin para makapaghintay na sila mas malapit sa kanilang polling precincts. Kaya si Rina, nagkusa ng magsimula ng pila rito sa labas. Simula na kami. Kami na lang kami na lang gumawa ng pila. Gagawa na lang kami ng para po hindi bibigyan na para gayahin kami. Bigyan na natin ng disiplina para maayos. Disiplina lang po. Ito ang unang pagkakataon na boboto ang mga residente rito bilang mga taga-Taguig. Gayunman, hindi na nila kinailangang magparehistro ulit. Pinadalhan din sila ng sulat kung saan nakalagay ang kanilang bagong precinct numbers. So far, ngayon ko lang mararanasan pero mukhang peaceful naman po. Wala naman pong problema. Bagong precinct number po, pinadala sa bahay. Sa labas ng polling place, may mga tarpaulin din na nakapaskil. Dito nakalista ang lumang cluster at precinct numbers, pati na yung bagong corresponding precinct assignments sa mga botante. Yun nga lang, may ilang botanteng nalilito pa tulad ng mag-asawang Navarro. Nalilito dahil magulo nandito B, itong hinahanap ko. Wala siya rito. Kumbaga sa incomplete yung nakasulat dito. Paano po yun? Anong gagawin ninyo? Hahanapin namin kung mamaya pagpasok. Ayon sa mga nakausap naming nagbabantay dito at alinsunod na rin sa official voting process, pwede silang lumapit sa Voters Assistance Desk para matulungan sila sa paghahanap ng kanilang clustered precinct at precinct numbers. Igan, yung nakikita nyo dito sa aking likuran yung pila dito sa Voters Assistance Desk sa Rizal Elementary School. Nandito yung mga botante na may mga katanungan. Ito sir, ano po bang concern ninyo? Nasa live po tayo ngayon sa unang balita. Wala po yung pangalan ko sa precinct ko, kaya tatanong po natin sa desk. Galing na po kayo doon sa presinto ninyo? 5:30, nandito na po ako. Galing na ako doon, wala, hindi ko makita. Okay, salamat po sir. Ma'am, kayo naman po, ano pong concern po ninyo? Eto, wala po rin ang yung room ko, pero meron na rin naman akong hahanapin na lang namin dyan. Meron daw pong pinadalang sulat, nandyan po yung bago ninyong precinct number. Nakapunta na po ba kayo dyan? No, wala pa ho, kasi wala ho dyan Dyan sa may bulletin na kailangan, dyan may makikita kung saan ang kwarto nyo, yung mga rooms. Okay. Igan, ganyan yung karaniwang concerns. Maraming salamat po, ma'am. Sir, ganyan yung karaniwang concerns ng mga nakapila dito sa Voters Assistance Desk. Hindi nila mahanap yung kanilang bagong presinto. Yung iba naman, pumunta na doon sa clustered precinct na nakalagay sa sulat na ipinadala sa kanila at yung listahan na nandito, pero hindi naman mahanap yung pangalan nila. Sa ngayon, marami-rami na yung mga botante at padagdag pa ng padagdag yung pila dito sa Voters Assistance Desk. Tatanungin natin mamaya dito sa mga COMELEC officials na nandito kung paano yung mangyayari dito sa mga botanteng may concerns. Patuloy po kaming magbabantay dito. Sa ngayon, yan ang unang balita sa Taguig. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News.
Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.